ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 2,700 ka magbanay. Apektado human gibaha ang 5 ka barangay sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Uban pang lugar sa Mindanao. Gibaha sab dala sa trough sa low pressure area. Ana sa 30 ka individual nagrambol sa usa ka beach resort sa Cagayan de Oro City. Kagubot na undang dihang miabot ang mga pulis. Senador Ronald Bato de la Rosa dili sakto nga tawagong fugitive from justice sumala sa iyang abogado. Og 2026 palarong pambansa opisyal na nga gibuksan sa Agusan del Sur. Sadya og grandiosong opening ceremony atong saksihan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kapin 2,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Samtang gibaha sa ubang lugar sa Mindanao ni atong weekend nga epekto sa trough sa low pressure area. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagagamit na og bangka kini mga residente aron makalabang sa daw dagat ng kalsada nga epekto sa kusog nga ulan sa barangay Bulod sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur adlawng Sabado. Ginunupan sab ang pipila ka kabalayan. Sa barangay Papakan sa maong lungsod, ubay-ubay sab ka kabalayan ang nalubog sa baha, lakip na kining usa ka moske. Sa tala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, ana sa 2,797 ka magbanay nga gikan sa 5 ka mga barangay sa lungsod ang apektado. Hinuon walay angol sa hitabo ug wala say namakwit. Sa Davao City, na-rescue ang 32 ka individual human matrap sa kalit nga pagbaha sa sitio Pagan Tamugan, Marilog District Sabado sa gabii. Base sa investigasyon sa DCPO, naabdan sa kusog nga bulog sa tubig ang mga biktima nga nangandam alang sa usa ka sabong subay sa selebrasyon sa piyesta sa lugar. Apan paspas sumala pa misaka ang level sa tubig baha ug miabot sa code red. Migamit og PC ang mga rescuer aron salbaron ang maong mga individual ug malampusong nakuha human sa pipila ka oras. Gihatagan sab og medikal nga tabang ang mga biktima human maluwas. Ginakuhaan pa sila og pahayag. Daw dagat na kining kalsada sa barangay Manarapan sa Kapalawan sa Special Geographic Area o SGA Barm tungod sa paglapaw sa tubig sa sapa dala sa pag-ulan. Ang mga residente nagtinabangay aron itabok ang motorsiklo nga nalubog sa baha. Sa Alamada, Cotabato, pipila ka motorista ang natanggong gumikan sa kusog nga bulhog sa tubig sa Overflow Bridge. Mga dagkong sakyanan na manggod ang makaagi. Apan ang uban, mipugos gihapon og labang aron makauli samtang ang uban nangita og alternatibong ruta. Gumikan sa tibok nga gabi nga pag-ulan, gibaha sab ang ubang lugar sa Kabakan, Cotabato. Human milapaw ang Pulangi River. Nagpasamot sab sa pagbaha ang baradong drainage canal gumikan sa basura. Hinuon gilayong nagpahigayon og desilting o clearing operations ang LGU. Mga saging ro. Sa barangay Tinimbakan sa Banisilan, Cotabato, midahili ang usa ka bahin sa bukid. Gani usa ka dump truck ang hapit na mahulog sa pangpang gumikan sa insidente. Hinuon nabirara kini sa tabang sa mga nagsunod nga truck. Matod sa Pag-asa, ang nasinating mga pag-ulan epekto sa low pressure area nga anapa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, layo pa sa nasod ang ginabantayan nga low pressure area o LPA apan posible kining mahimong bagyo. Sa karon nagapaulan na kini sa pipila ka lugar sa Mindanao. Ulahing nasiplatan ang LPA kaganinang buntag sa 1,745 kilometers east sa northeastern Mindanao. Sumala sa Pag-asa ang trough o ikog sa maong LPA ang magdala og mga pag-ulan sa Palawan ug Mindanao. Samtang padayong makaapekto sa panahon sa Luzon ug Visayas ang easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang mga pag-ulan sa halos tibuok Mindanao. Posible ang mga kusog nga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Kapin 30 ka mga individual nga gituuhang lango sa ilim ng makahubog ang nagrambol sulod sa usa ka beach resort sa Cagayan de Oro City. Tinubdan sa kagubot ang giingong pagsablig og tubig sa usa ka lalaki sa usa ka bata nga gipalagan sa amahan niini. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagtinukluray og nang lupad nga mga kinumo, gisundan gilayon sa pagkatumba sa pipila ka individual. Ingon ani naabtan sa mga mirespondeng pulis ang nahitabong rambol sulod sa usa ka beach resort sa barangay Bunbon, Cagayan de Oro City adlawng Sabado. Nasayran nga nagsugod kini pasado alas 3 sa hapon ug banda alas 4 kapin na nanawag ang resort management sa kapulisan. Gibana-bana ang di moubos sa 30 ka mga individual ang nalambigit sa rambol. Nauwang lamang kini diyang miabot ang kapulisan. Base sa investigasyon, naay usa ka bata ang isa ka beach goer gisabligan sa usa ka hantong edad og tubig og ni-react ang ginikanan niini, espesyal ang amahan hantod nga ni escalate na og naanay mga verbal altercation nga nahitabo. Dugang sa PNP, sagad sa nalambigit sa gubot, mga residente sa Talakag Bukidnon nga bibisita sa mong resort para sa usa ka selebrasyon. Samtang ang usa ka grupo sab nagselebrar sa usa ka bunyag. Walay nagabrihan sa hitabo o wala na sab individual nga giaresto ang PNP human nagkasinabot ra ang nagbikil nga grupo. Gidirektahan pod ang katong mga person involved to proceed to Police Station 4 para mo file og kaso apan walay nagpakita or nagpatimaw ni adto og ang ato pong owners sa atong resort wala na pod sila ni resort into legal action tungod kay ingon sila wala na mapoy na damage sa ilang palibot. Nanawagan karon ang PNP sa tanang resort owners nga batasanong sigurohon ang seguridad sa ilang mga resort. Lakip na ang pagkontrol sa mga baligyang ilimnong makahubog. Dapat mo maintain sila og names or contact persons sa every guest or grupo nga mo ando sa ilang resort. At the same time og contact information. At the same time maghatag sila og sticker nga mga implementation sa ilang resort in aligned sa atong peace and order concern. Kauban si Jaybird Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Opisyal na nga gibuksan ang pinakadakong panagtagbo sa mga kabataang atletang Pilipino, ang 2026 Palarong Pambansa nga gipahigayon sa Agusan del Sur. Atong sayro ng mga katikaran sa report ni Argel Relator live manukad sa Prosperidad Agusan del Sur. Argel? Sara katumanan matud pa sa Damgo ang hosting sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Busa sa opening ceremonies pa lang kagabi, grabe kasadya o grandioso ang ilahang giandam alang sa mga delegado o mga bisita. Pagsugod pa lang sa opening ceremonies sa Palaro to Agsur 2026. Gipabilib na sa kasadya ug kahugyaw sa mass dance ang mga misaksi niini sa Dato Lipos Makapandong, Governor D.O. Plaza Sports Complex, Domingo sa gabi. Gipasundayag sab sa cultural presentation ang mabungahong kultura sa Agusan del Sur. Ing-ani ka mainitong gi-welcome ang matag delegado nga best among the best sa matang sa sports sa 18 ka regional contingents ug duha ka organizational teams. Una sa parada ang para-athletes sa Para-Games. Dayon ang mga delegado sa BARM Athletic Association, Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Negros Island Region, Region 1 Ilocos, Region 2 Cagayan Valley, Region 3 Central Luzon, Region 4A Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Region 5 Bicol, Region 6 Western Visayas, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 10 Northern Mindanao, Region 11 Davao Region, Region 12 Socsarjan, and National Academy of Sports.
ang Philippine Sports Overseas. Ug ang host region, Region 13, Caraga Region. Gipangunahan ni first Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang pagpanumpa sa officiating officials. Ang mga atletang Pilipino nga nagdala og dungog sa nasod mausay nanguna sa pagpasiga sa Friendship Cauldron. Sumala sa provincial government, katumanan sa 3 ka dekada na nga damgo ang hosting sa Agusan del Sur sa palarong pambansa. Mga batang atleta, don't fail your dream of getting or winning a medal in this palarong pambansa. You have strived hard enough. This is your time to realize that dream. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palarong Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Gi-turn over sa Philippine Sports Commission ang 10 million pesos nga incentives alang sa palaro winners. Ang Philippine Sports Commission ang may incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa paragames bilang pagkikilala sa inyong husay. Pinaagi sa pagpatingog sa go ni Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo. Opisyal na nga giproklama ang pagsugod sa 2026 Palarong Pambansa. Iyang ipahayag ang mensahe ni PBBM alang sa mga delegado. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan inuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Gitapos ang opening ceremonies, pinaagi sa Palaro to Agsur 2026 inspired drone light show ug ang magarbong fireworks display. Sara, sa karon nga padayon na ang mga sporting activities sa nagkadaiyang playing venues dinhi sa Agusan del Sur ug karon sa karong hapon makita kana sa akong likod kana ang kining long jump secondary girls finals na nila ug mulungtad ang mga playing events no kining mga sporting events hangtod sa May 30 alang sa 2026 Palarong Pambansa. Sara. Alright, dagang salamat, Argil, relator. Duha ka milapa sa magnitude 5 nga linog ang natala sa Mindanao, sa Bayabas, Surigao del Sur ug Bagangad, Davao Oriental. Mag-alauna kaganina kadlawon diyang natala ang magnitude 5.5 nga linog kung asa natala ang epicenter niini 24 kilometers northeast sa Bayabas, Surigao del Sur. Nabati ang intensity 4 sa Bayabas ug Tandag City sa Surigao del Sur ug Claver sa Surigao del Norte. Intensity 3 sa Caguait ug Lingig sa Surigao del Sur. Intensity 2 sa Bislig City ug sa mga lungsod sa Nabunturan, Compostela, Montevista, Moncayo sa Davao de Oro. As of 8 a.m. kaganina, anaas kapin 85 na ang natala sa PHIVOLCS nga aftershocks. Samtang alas 10:32 kaganinang buntag, nabati sab ang magnitude 5.2 nga linog kung asa anaa sa northeast sa Bagangad, Davao Oriental ang natalang epicenter. Hinuon walay natalang danyo sa maong linog. Pahimangno sa PHIVOLCS nga padayong mag-igmat sa posibleng aftershocks. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang 28 anyos nga lalaking rider human na daro sa usa ka forward truck ang pipilak ka mga sakyanan sa Pulomolok, South Cotabato. Naka-alerto si Efren Mamak. Morning una na banggaan. Nakato, isa ka motor putol. Sa unan, waka tricycle. Gilayong girespondihan sa mga responder kini mga nagkalain-laing sakyanan. Human na daro sa usa ka forward truck sa Barangay Poblasyon, Pulomolok, South Cotabato pasado alauna sa hapon adlong Sabado. Lakip dinhi ang motorsiklo nining 28 anyos nga lalaking rider kisa nagbuyod na sa kalsada human sa insidente. Gilayong gidala sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival gumikan sa grabing samad sa ulo. Doon na sa laing tulo ka individual ang gipatambalan sa ospital. Lakip na kining babaeng pasahero sa tricycle nga nabalintong. Matod sa Pulomolok Municipal Police.
Gikan Coronadal City ang maong truck nga dunay ubay-ubay ka mga pasahero nga mga liguay unta sa dagat sa General Santos City. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, nadaro niini ang duha ka motorsiklo, duha ka kotse ug usa ka tricycle nga mibangga sab sa laing tricycle. After sa place of incident, na-lose ang iyang brake, so nagkaroon ng collision sa vehicle 2. At the same time, nag-continue sa uban nga other vehicle. Gipailaw na sa inquest proceedings ang lalaking driver sa mong truck nga posibleng mag-atubang og reckless imprudence resulting in homicide, damage to properties ug physical injuries. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Ginakuwaan sab og pahayag ang kabanay sa biktima nga namatay lakip na ang mga nasamdan. Pahimangno sa PNP nga una magbiyahe, siguraduhon ang maayong kondisyon sab sa mga sakyanan ug tumanon gayud ang speed limit sa mong lungsod. Ongoing na implementation sa atong speed limit. So kailangan nato na i-implement. Last ko nagakuha naman ta nag-dry run, di pag-implement nato na is maiwasan nato ang traffic accident. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mialma ang abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa human nga gikonsidera na sa mga otoridad nga fugitive from justice ang senador. Dugang sa abogado nga wala misulti ang Korte Suprema sa pinakahuling desisyon nga gipangula niini nga mamahimo na nga ipatuman ang ICC arrest warrant batok sa senador. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ang ulahing panagkita nila sa Senado, mausab matudpay ulahing pakiginabi sa abogadong si Attorney Israelito Torion sa iyang kliyente nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. The last time that I had contact with him was perhaps an hour or 30 minutes before he exited from the Senate because nung nandun na kami sa taas, nag-uusap nga kami, tapos nagsabi siya, "Oh, Bet, diri ka matulog?" "Diri ko matulog sa opisina." Siya, "Ayo, maluoy ko nimo. Adto na lang dito sa hotel nga gibook sa akong staff sa imo." So mao to ning gawas ko. I was even interviewed by some members of the media when I went out from the Senate Hall, and I really did not have any idea that 30 minutes or 1 hour after our last meeting, he exited from the Senate. Bugtong mga kabanay lang matud pa ni Senator Bato ang makontak ni Attorney Torion. Gibarugan sa abogado nga dili sakto nga tawagong fugitive from justice si Senator Bato. Una na gisulti sa DOJ nga gimanduan na ang PNP ug NBI nga arestohon si Senator Bato sanglit usa na siya ka fugitive from justice. How can they say that? The Supreme Court in Valyacar Transit case defined the 6 steps before a person can be declared a fugitive from justice. Number 1 requirement is that there is a Philippine court warrant of arrest or there is a court conviction Philippine court. Yan palang wala na. Hindi na mag-fall sa first element pa lang. Kasi nga po, foreign court ito. International court, whether you call it a foreign court, international court, sa aming palagay, isa lang yan. No? The fact that this is an international court, this is a case of first impression. So therefore, the concept on fugitive from justice does not apply. Dugang ni Attorney Torion nga dili tungod gidenay sa SC ang hangyo alang sa TRO. Nagpasabot na kini nga ipatuman na ang arrest warrants sa ICC. Ay provisional remedy lang ang dideny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Maski basahin nila sa briefer doon. Klaro-klaro na walang sinabi yung Korte Suprema na pwede na nilang i-implementa yung warrant of arrest. Kasi nga ang main case, wala pang desisyon. Kaya po sa aking palagay, maling-mali po yan, no? Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang ang desisyon on the merits of the case. Nakapag-file na matud pa og manifestation ng ilang kampo ngadto sa SC. Ginahulat nila ang written order gikan sa Korte Suprema. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Wala pa matod pa nadawat sa Davao City Police Office ang arrest warrant sa ICC batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinsa hangtod karon wala paghihapon igkita. Human sa atensyon sa Senado, wala na impormasyon kung asa karon si Senador Bato. Dunay mga nag-viral nga hulagway nga anaa daw sa New York ang senador apan sumala sa Bureau of Immigration. Wala sila'y na monitor nga nakagawas na kini sa nasod.
Sumala sa Davao City Police Office, dili kini makahatag og impormasyon kung asa ulahing nasiplatan si Senador Bato sa syudad. Wala pa sa matud pa sila'y nadawat nga kopya sa arrest warrant sa ICC batok sa senador. Hinuon ipatuman gayud matud pa nila kini inig madawat na. Kay dumduman nga nahimong hepe sa Davao City Police Office ang senador niadtong 2012 hangtod 2013. Yung specific date na nakita si Senator Bato dito sa area ng Davao City, sir, no, hindi kami makapagbigay niyan, sir. For the meantime, na wala pa kami hinawakan na warrant of arrest, sir, monitor natin yung presensya just in case na nandito sa ating syudad ng Davao si Senator Bato. Wala naman tayong pinapagpanigan dito, sir. Trabaho ng ating kapulisan, once may mga warrant of arrest, kahit sino pa man, sir, isi-serve talaga namin, sir. Isip pagpangandam sa posibleng epekto sa grabing pagdaot sa panahon sa sektor sa agrikultura, gibutyag sa Department of Agriculture nga naka-activate na ang El Nino Task Force. Sumala ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, naka-activate na daan ang El Nino Task Force aron tabangan nga protektahan ang local food production sa nasud. Padayon sabdaw ang ilang pag-promote sa managlahing panagang sa hulaw ug paggamit og solar irrigation systems. Wala sabdaw na balaka ang DA sa pagdungan sa ating ulan sa mosunod nga 2 ka bulan kay dakong tabang kini sa mga humayan ug mga dam. Gisiguro sab sa ahensya nga andam ang ilang quick response fund alang sa recovery, pagpangapod-apod ug mga seedlings ug abono sa yuta. Ginapangita na karon ang 10 anyos nga batang babae human gituuhang nalumos dihang naanod sa suba sa Davao City. Nagtinabangay ang mga rescuer aron pangitaon ang maong bata nga gingong naanod sa Davao River niadtong Sabado sa hapon. Sumala sa Davao City Police Office, nananghid ang bata sa 34 anyos nga inahan niini nga maligo sa ulan kauban ang 8 anyos nga manghod sa Purok 17A Lower Madapo, Barangay 5A, Davao City. Apan gingong miuban kini sa iya mga igagaw nga 8 anyos ug 10 anyos nga mga lalaki ug silingan nga menor de edad sab ug naligo sa suba. Nadalinas matud pa ang bata sa kilid sa suba ug nahulog sa suba. Didto na kini naanod hangtod sa nawala. Nagpadayon ang search and rescue operation sa otoridad. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa bata. Nagmugna og Unified Master Plan ang mga nagkariyang ahensya sa gobyerno aron pahugtan ang kampanya Batok Baha lakip climate change sa Mindanao River Basin at usag gipahigayong panagtipon sa General Santos City. Ani report ni Efren Mama. Mga nangadanyos nga kabalayan ug mga pananom, pipila lang kini sa mga epekto matag dunay halapad nga pagbaha sa Soc-Sargent Region. Ang hinungdan, posibleng gumikan sa climate change, disaktong flood control ug illegal logging. Busa subling nagkatapok ang nagadayang government agencies sa pagpanguna sa Mindanao Development Authority o MINDA aron i-review ang namugna nga Unified Master Plan sa pagprotekta ug pagdevelop sa Mindanao River Basin. Iba't ibang ahensya ang tumitingin sa mga problema ng Mindanao River Basin. Malaki ang ating Mindanao River Basin. 8 ang river basins natin dito sa Mindanao lang. Hindi ito isang problema na madaling pag-usapan sa isang upuan. Matud sa Office of Civil Defense nga sa Region 12, tunay 34 ka mga LGU kung diin 15 niini ana sa Cotabato, 10 sa Sultan Kudarat ug 9 sa South Cotabato ang nalakip sa river basin sa rehiyon. Busa angay sa mining mutabang sa planning and consultation sa pag-conceptualize sa Mindanao River Basin. Kahit nasa upstream ka community, pero nasa loob ka ng river basin, you can still influence the effects of the river basin at the downstream. Halimbawa, massive yung deforestation sa upstream. It can for sure cause some flooding incidents at the downstream. So, Naapektuhan dito yung common, yung fisher folk, yung magsasaka pag umangat ang tubig na hindi kontrolado, naapektuhan ang kanilang pamumuhay at kanilang hanap buhay. Tama ka, dapat maging more vigilant yung mga tao na kasama dito. Malaumon ang Mindanao Development Authority nga ang mamahimong master plan mapondohan sa gobyerno ug ang implementasyon dili matanggong. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Usa ka high-value individual ug kaubanan niini ang dakpan sa gikasang buy-bust operation sa Cagayan de Oro City.
Kapin 300,000 pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nakuha gikan sa mga sospek. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dakpan sa gihimong bypass operation sa City Drug Enforcement Unit, ilawom sa Cagayan de Oro City Police. Kining duha ka mga individual human mapalitan og gituwang shabu adlaw Miyerkules. Ang operasyon nahitabo sa sitio Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gikasa pasado alas 4 sa hapon kung asa dakpan ang target nga 32 anyos kinsa high value individual sa illegal drug trade og kauban niini nga 34 anyos nga giingong bag-o pa sa mong illegal nga binuhatan. Kini nga mga suspetsado, especially kaning usa sa atong mga suspect, katulon na ni kabahin nakagawa sa preso on violation po sa 9165. Notado na kini. Nakuha gikan sa mga sospek ang sachet sa gituwang shabu, bypass money o gana sa kapin 55 gramos sa shabu nga mobalor sa 374,000 pesos og mga illegal paraphernalia og cellphone. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa duha ka sospek. Ang hinaota nga sa kaning pagkadakop nila karon dili na gid sila mousab ug ma-learn na nila sa pila ka beses nga nadakop niini nga dili gid kini makahatag og kaayuhan kanila. Kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa duha. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Libuan ka immigrants ang posibleng maapektuhan sa bagong polisiya sa pag-apply og green card o residency status sa Amerika. Base sa memorandum nga gipagawa sa US Citizenship and Immigration Services, posibleng i-require una sa Amerika ang mga mag-apply nga Pilipino nga muuli una sa Pilipinas. Kana aron kumpletuhon ang proseso sa traditional immigrant visa sa mga embahada o konsulado sa Amerika. Gihatagan sab ang immigration officers nga sutaon pag-ayo ang mga applicant o siguruhong walay kalapasan ang mga nag-apply. Nakalatid sa memorandum nga ang adjustment of status nga proseso sa pagkuha og green card samtang anaa sa Amerika gikonsiderang extraordinary privilege o dili otomatikong katungod. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw panamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto og karon, serbisyong tinuod lang.